At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mahiwagang Bahay. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Nagpakita at nakausap ni Leoncio Simbila, ang anak ng unang may-ari ng lumang bahay. Humingi siya ng tulong at kinausap kaagad ni Leoncio ang mga magsasaka at pumayag sila na gawin ang ritual para mapalayas na ang mga masasamang espiritu. Samantala, plano na ng mag-asawang Lauro at Trixia na sunugin ang bodega. Subalit nang sindihan na sana ni Lauro, ay biglang may umihip na napakalakas na hangin at sila'y kinagay. Nakarating na rin sila Leoncio sa lumang bahay at nang sinunog na ng magsasaka ang pinaghalong dayami at dahon ng kahoy, ay nakita na lamang nila nakalutang sa hangin at sumisigaw ang mag-asawa. Mga kasama, malapit na tayo sa bahay. Yung sinabi ko sa inyo, huwag na huwag kayong magsasalita pagpasok natin sa bakod. Puro senyas lang. Leoncio! Lalapit na kami sa atihanda na namin ang Sige na. dayamit. Susunugin. Tayo na mga kasama! Tayo na, mga kasama! Ayun na sila. Dito muna ako. Hihintayin kong masunog nila ang dayami na may halong dahon ng kahoy. Ayun na sila. Nakahanda na. Hinihintay lang nila ang senyas ko para sunugin. Ngayon, senyasan ko na sila. Oh. Ayun. Sinusunog na nila. Hindi magtatagal. Magtatagumpay na kami. At lalayas na ang mga masasamang espiritu na tumira sa lumang bahay. Ang mag-asawang Trixia at Lauro, lumulutang sila sa akin. Ayun, nasunog ng mga kasama ko ang dayami at dahon ng kahoy. Nauusukan ang dalawa. Hindi ako makahinga! Walang makakatulong sa inyo. Sana mamatay na kayo. Ate Josefina! Tumigil ka na sa paghahasik mo ng kasamaan! Kawawang mga taong nagagamit mo! Napapahamak sila! Alam kong inggit na inggit ka sa akin. Dahil ako lagi ang pinupuri ng mga kaibigan nila ama at ina. Pero wala akong kasalanan. At pinagsisisihan na rin nila ama at ina ang nagawa nilang yon. Tama na, ate! Tama na, ate Josefina! Tama na! Ayan. May napakakapal na usok at nababalutan na ang buong bahay. Ate, umalis ka na! At huwag ka nang babalik pa sa bahay na ito! Umalis ka na! Ate! Huwag mo akong sakalin! Huwag mo akong pilitin gamitin ko ang aking kapangyarihan!
yun. Ayan, nabitawan na niya ako. Naawa ako sa'yo, ate. Makinig ka naman sa akin, ate. Tama na. Huwag ka nang gumawa ng masama. Tama na! Ate, tama na. Masisirang bahay. Tama na. Tama na, ate Josefina. Tama na. Tama na, Josefina! Pakinggan mo naman ang iyong kapatid! Leoncio, salamat at dumating ka. Pero hindi nakakarinig ang ate ko. Lumayo ka muna, Mina. Ako lang bahala sa nakakatandang kapatid mo. Sige, mag-ingat ka, Leoncio. Oo, Mina. Alam ko nang gagawin ko para tumigil lang siya sa paggawa ng masama. Hmm? Leoncio, parang may pumutok na bulkan. Baka matabunan ang bahay. Huwag, Leoncio! Huwag! Ay, mga kanayan! Mga kanayan! Lumayo na tayo dito! England nagkaroon ng bulkan! Lumayo na tayo, kanayan! Baka maabot tayo ng lava! Dali! Laura, anong gagawin natin? Tatakbo na rin tayo. Baka abutin itong kinaroroonan natin. Hindi tayo aalis sa lumang bahay. Dito lang tayo. Iniingatan ito ng mga espiritu. Alam kong hindi nila pababayaang masira ito. Ha? Lauro, ang pinto ng maliit na bodega biglang bumukas. At tignan mo, may napakakapal at napakaitim na mamulang-mulang usok na lumalabas. Oo nga. Ang amoy. Napakasabang amoy. Hindi ako bagay. Correct! Lauro, nahihilo ako. Umalis na tayo dito. Hindi ko na kaya. Trixia! Trixia! Lesyo! Tigil na ang Oo nga. pang-agos ng laba. Tumigil lang yung laba. Natabunan Wala na. ang buong lumang bahay. Oo. Tabunan. Yung mga espiritong nabalot ninyo sa pulong tela, huwag ninyong bubuksan. Maghukay kayo ng paglilibingan natin. Gawin nating 10 talampakan ng lalim para hindi na makalabas pa ang mga masasamang espiritu na yan. Lensyo. Mga kasama. Naghukay na yung ibang kasama namin. Nakapag-ukay na sila, Lonsyo. Mabuti naman kung ganun. Kailangang mailibing na ang mga yan sa lalong madaling panahon. Baka makalabas pa sila. Kasamang malilibing diyan ang kaluluwa ni Mina. Lonsyo. Sayang naman ako. Sayang naman ang antigong bahala. Maganda pa eh. Maganda eh. Matigil. Hayaan na natin ang bahay. Ang mahalaga mga kasama, ligtas tayong lahat. At mailibing na rin natin ang mga masasamang espiritu na gumagambala sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Leoncio. Napakabait mo, mabuti kang tao. Mabuti na lang. At may nakabili ng ikaw nakabili ng na bahay. Leoncio! Yung asawa mo. Leoncio, Ibita, sinong kasama mong nagpunta rito? wala. Ako lang mag-isa. May nakapagsabi kasi sa akin na may bulkan daw na sumabog dito. Kaya nag-alala ako sa'yo. Buti naman at ligtas ka. Pero natabunan pala ang lumang bahay. Oo, Ibita. Pero nagpapasalamat din ako sa Diyos. Dahil ligtas kaming lahat. At walang nasaktan. Salamat at ligtas ka. Kagabi pa hindi ako nakatulog eh. Alalang-alala ako sa'yo.
Mabuti na lang at nagtagumpay kayo. Oo, Vita. Kung wala sila, hindi mahuhuli ang mga itim na espiritu. Nasaan lang mga itim na espiritu? Nandiyan na sa pulong tela. Ah, At pinapalibing ko na para hindi na sila makalabas habang panahon. Tricia, kailangan kalabas na tayo dito. Oo, napakadilim dito. May tunnel pala sa ilalim ng lumang bahay. Oo, may lihim para itong lagusan sa ilalim. Maaaring walang nakakaalam nito. Oh, ayun, may nakikita na akong liwanag. Doon tayo lalabas. Ligtas tayo, Tricia. Oo, Lauro. Kahit natabunan ng lahar ang bahay, tayo na rin ang nagmamay-ari ng lupa. Sa atin pa rin ibibigay ang hati ng mga magsasaka. Oo, tayo pa rin ang nagmamayari. Tayo pa rin ang amo nila. Magpapatayo na lang tayo ng panibagong bahay. Oh, Lauro, ano yun? Parang may gumagapang na sumusunod din sa atin. Oo nga, no? Oh, baka may kasama tayong natabunan dito. Kailangang mapatay na natin siya para hindi na sila makihati. Sige, hintayin natin siyang makarating dito sa atin at sasakalin natin kaagad para mamatay na sa tanong na ito. Ayan na siya. Ayan na. Dakmain na natin. Hindi ka makakalabas ng buhay dito. Lauro, hindi tao. Ha? Tignan mo. Napakalaking buhaya pa nito. Sasakmalin na tayo. Hindi. Hindi. Layo natin kagad, Dris! Lalabas tayo sa tanong na ito. Bilisan mo, Tricia! Sige, bilisan natin. Delikado tayo. Napakalaking buhaya ito. Nasakmal ako. Tricia! Ayun siya. Nailibing na namin ang tarantela na nailibing na kinaroon namin. ng mga itim na espiritu. Sige, lagyan ng simento sa ibabaw para hindi na sila makalabas habang panahon. Alin siya. Kaya, Taglolo! Tulungan ninyo kami! alin siya. May humihingi ng sakluno. Hali kayo. Kapatulong. Tingnan natin kung sino ang humihingi ng tulong. Bilisan ninyo. Baka isa sa mga kasama natin yan. Bilis! Yun siya. Dali lang. Si Lauro pala yun eh. Tutulungan pa ba natin siya? Sige, Masamang tao yan eh. tulungan natin. Ha? Nagmamakawa eh. Kawawa naman siya. Ganun ba? Ano Tulungan nyo na! sige. Mga kasama. Dali natin. Tulungan natin. Anong may tutulungan namin sa'yo? Ano may tutulong namin? Ang asawa ko! Nasakban ng buhaya! Tulungan ninyo ako! Dali natin sa ospital! Malaki ang sugat niya sa kamay! Lumabas ang buto niya! Kaya tulungan niyo ako! Sige, mga kasama! Buto pala. Oh. Dali natin si Tixia kay Lorisong. Dali kayo! Sige, dali natin. Bilisan niyo. Leoncio? Mina, ikaw? Oo, Leoncio. Maraming salamat sa'yo. Makakalaya na rin ako. Wala na akong babantayan. Nailibing na ninyo ang ate Josefina ko. Doon na siya habang panahon. At magpapaalam na rin ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Maaalis ang nakatabon na lahar sa bahay.
At dyan kayo titira ng pamilya mo. Salamat din sa'yo, Mina. Dahil itinuro mo sa akin ang dapat gawin para mahuli ang mga masasamang espiritu. Walang anuman yun, Yonshu. Sige, aalis na ako. Pero bago ako umalis, aalisin muna natin ang lahat na nakatabon sa lumang bahay. Oo nga. Ang lumang bahay. Lumitaw na. Paalam, Yonshu. Paalam. Nawala na siya. Paalam. At maraming salamat, Mina. Lauro, masakit ang loob ko. Dahil nabalik sa mag-asawang Dioncio at Evita ang lumang bahay. Dapat yan sa atin. Huwag ka maingay. Tapos ng plano ko. Malapit nang dumaan dito ang Leoncio na yun. Pagtapat niya, babarilin ko siya hanggang siya mangisay. Lumayo ka na sa akin para maisagawa ko na ang aking plano. Lumayo ka na. Oo, sige. Lalayo na ako. Kumanda ka, Leoncio. Babawiin ko sa'yo ang mahiwagang bahay na to. Ayan na siya. Dadaan na rito. Malapit na. Itong sa'yo. Lauro, bakit mo ko binaril? Tricia! Ikaw! Akala ko si Leoncio. Hindi! Hindi! Lauro, gaganti ako sa iyo. Bago ako mamatay, kailangan mapatay din kita. Tulong! Tulungan niya niyo ka! Tutuluyan na kita patayin. Babarlin na kita sa ulo. Dahil sa pagkagahabad ng mag-asawang Lauro at Tricia, sila tuloy ang napahaba. Namatay ang katawan nila, pero ang kaluluwa nila ang nanatili sa isang bahagi ng lumang bahay. Naging sila ang nagbabantay sa mga insekto na maaaring sumira sa bahay. Kung may aday nakakagat, sila ang masasaktan. Kaya habang panahon nila itong babantayan, yan ang naging parusa ng mga mabuting espiritu sa kanila. Samantala, naging masaya ang mga magsasaka dahil napakabait nila Yonshu at Evita sa kanila. Naging masagana ang kanilang kabuhayan at nang wala ng masamang espiritu na gumagambala sa kanila. Hindi nagtagal, dumami ang mga nanirahan malapit sa lumang bahay. At pagkalipas ng ilang taon ay naging bayan na ang sinasakupan ng lupa ng lumang bahay. Mga apo, diyan na nagtatapos ang ating kwento. Abangan ang susunod na kukwento ko sa inyo.
Ito ang Lola Sela ninyo. Pansamantalang nagpapaalam. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Mahiwagang Bahay. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.